Sir, noong 2022 ayon sa COA report, 18 na K9 ninyo ang namatay? 18? 18 po. Noong 2022. So yung 18 na namatay, napalitan na po yun? 2022. Tapos yung 14 dogs released for adoption. So nabawasan na yung sinasabi nyo 160. Ilan po ngayon presently? Yan po ba kasama na doon yung 18 dogs na namatay, 18 na K9 na namatay, at 14 na pina-adapt? Bakit po pina-adapt yung 14? Yung 100, Mr. Chair, yung 156 po, yun yung working dog, narcotics detection dog po. Yung meron po kami ngayon na 14 retirables kasi inabot na nila yung 8 years, more than 8 years in service po. Okay, how are these canines being trained to detect contraband or drugs sa isang kargamento or sa isang lugar for that matter? Kasi, kaya ko nasabi, Mr. Chair, mga aso, pagpupunta ka sa mga mall, nakahiga lang dyan, o paamoy-amoy, tapos mamaya natutulog lang. Pamporma lang para palabas pasabihin na meron silang kainan. Pero wag ka, hindi pala trained. So how are these canines being trained? They are being trained by exposing them to shabu, marijuana, sniffing, sir. Yes, Your Honor. How about cocaine? Shabu, marijuana, ecstasy, and liquid ecstasy. How about cocaine? We don't have training kit for cocaine. So kapag mga cocaine na pala import, papasok dito at inamoy-amoy ng canine ninyo, lusot. Dapat kasama yung canine, kasama yung cocaine. Bakit shabu lang? Kumbaga, pang mahirap lang pala kayo, yung canine nyo, pang masa. O yung masa lamang ang tinatarget. Dapat pati yung mga elite, kasi mga elite, cocaine na ginagamit, hindi nagsasyabu yung mga mayaman dyan. Di ba? Yung mga big time, cocaine yan. Oh. We will incorporate the sniffing for cocaine, Your Honor. ASAP dapat. Yes, Your Honor. ASAP from now on. So, lahat pala ng mga pasahero sa eroplano, papasok sa bansa natin, may isang maletang cocaine, mukhang inutil lang yung hindi na ma-sniff. Ma-sniff pero hindi uupo ang aso. Hindi. Baka akala ng aso, powder milk. Come on, do it ASAP. Saan nagtitrain yung mga canine ninyo? We have our own. Who does the training? We have our own trainers, Your Honor. We also. What are the qualifications of these people who trained from your agency, who trained dogs how to sniff contrabands? We had trainings in the US and some other parts of the world, Your Honor. But what has happened is that these trainings that we had abroad were just passed on to the present dog handlers that we have right now. Yeah. So gaano po katagal yung training ng mga canine ninyo? Ilan linggo po? Linggo ba? Buwan? Taon? O 2 araw? 3 araw? Gusto po natin malaman. Can I ask our Chief Canine to answer the training, Your Honor? Training portion. Canine, you may answer. 6 months po, Mr. Chair. 6 months na train bago na pakawalan na, payagan ng magtrabaho, pakawalan na yung canine. Yes po, Mr. Chair. Pagka green dog po, ito yung Green? May tinatawag po tayo, sir, Mr. Chair, na green dog. Yun yung mga wala pa silang hindi pa sila natuturuan mag-sniff ng illegal drugs. So it will take 6 months po bago maging mga bagong aso to. Yes po. Ano to? Usually mga German Shepherd. Belgian po, Mr. Chair. Okay. Jack Russell. Alright. And saan po binibili to? sa mga service provider po, sir. And who are these service provider? You should know. Baka mamaya dyan lang sa tabi-tabian at ang may-ari niya, kapitbahay lang pala natin. O, di ba? Baka mamaya, meron pang ano yan, yung askar. Ano man tawag ngayon sa askar?
Your Honor, the service providers are ASPI, Asong Pinoy. accredited dog breeders, Your Honor. And it is not just providing us with the dogs. The dogs undergo a rigid inspection before we accept them. So that's the reason why the price is very high, 300,000 per dog. Wala akong problema sa price. Yes, we know Ang it. gusto ko lang dapat effective, talagang magagamit Yes, ka for we're the purpose of sniffing drugs. So sir, Green Dog, it will take 6 months before na siya ay i-release sa labas at magtrabaho na. 6 months at ang magte-train sa kanya, taga-PDEA din. Na yung training, taga-PDEA na nagte-train sa dogs came from the US, yung training niya. At duly certified. They were trained by PNP personnel before, Mr. Chair. Bakit PNP personnel? Akala ko ba sa abroad? Because our senior handlers, our old handlers were trained by way back in 2010, 8, sir. So PDEA was not still. No, sir. capable. Dapat kayo po mismo, wag ho kayo umasa sa PNP. Dapat kayo mismo merong sariling training program na, sabi niya po sir, wala, meron. Training program, dadalhin niyo sa US at magte-train doon yung mga aso na yung mga dog handler ng mga canine, handler ng mga canine, sila mismo iti-train sa US. At kung kinakailangan, magdala kayo dito ng mga experts from the US or from different countries, dito mismo magsa-seminar sa PDEA compound. That is what we do, Your Honor. We engage our foreign counterparts and normally we ask them to help us. For example, as far as canine is concerned, we ask the Americans and the South Koreans. The difficulty of us going to for example, I will use it an example. Going to the US, Your Honor, is that if we send dog handlers to the US, they will be handling US dogs, US bred dogs. And they will be bringing back these dogs to the Philippines to be used here. So, yun po yung Doesn't matter to me whether it's bred from the US or bred here in the Philippines, as long as na-train yung mga canine na yon na mag-amoy talaga ng droga. So ngayon siguro, Mr. Chair, I would recommend at sasama ako, mag-testing siguro tayo. Maglagay tayo sa isang container o ilang container dyan, yung may mga drugs, may pulbos at mayroong powder milk, tingnan natin kung maamoy. At random tayo pipili ng canine. Huwag yung ibibigay nila. Diba? Papilahin natin mga canine yan. Kunya sabihin mo, Mr. Chair, itong gusto ko to, mukhang tutulog-tulog. Tapos testing natin, dalhin natin sa Bureau of Customs, o dalhin natin kung saan lugar at lalagyan natin ng droga, yung isang maleta doon, lagay tayo ng 10 maleta, tingnan natin kung it works. Diba? And pwede po ako sumama, Mr. Chair, just let me know pa sa schedule. That can form part of the oversight function of this committee. We can do that, Your Honor. Para malaman natin, Mr. Chair, Yeah. kung talagang itong mga asong ito ay train talaga makapag-amoy ng droga, yung pala, dekorasyon lang at baliwala din. Inutil din pala. Di ba? we how can would- schedule it, Your Honor. We can It schedule. will depend on the schedule of the. So pipili Honorable ngayon Chairman. si Chairman Senator Bato de la Rosa out of that 160, well, kung ano lang nasa NCR pala, kung ilan ba yung nasa NCR? 16 po, 16. Your Honor. So pipili siya doon sa 16 ng isa. Hindi niyo ituturo kung ano, sabi mo ito, magaling to. Walang tuturo, siya lang pipili, mini, mo. Itong gusto ko, hilain niya. At dadalhin namin agad sa pier o maglagay tayo ng mga maleta, diyan na may mga droga. At yung droga na maipaplanta, hindi magagaling sa inyo, dapat magagaling sa PNP. Kasi baka sa inyo, ilalagay nyo yung, di ba? Pinapraktisan na Yung naamoy. praktisan. Ay, namoy. And then, mind yun, bukod sa cocaine, dapat maglagay din kayo ng mga, ng iba pang mga droga. So, pakibanggit lang po, shabu, Shabu, marijuana, ecstasy, sir, and liquid ecstasy or GBL, sir. liquid ecstasy. How about mga opium? Mga ganon.
We don't have training aids already for opium, unfortunately, Your Honor. Dahil po, kukunti lang naman yung Okay, sige. nasisis. I suggest, sir, kung ano yung 7 panels na sasabi ng DDB kanina na matitrace doon sa one-time na drug test natin sa tao, yung 7 panels na yun, dapat i-train rin ninyo yung mga kina ninyo to detect the 7 panels na sinasabi kanina. Hindi kaya? It will, kung talaga, kailangan, mas epektibo kayo pag may heroin, nadidetect nila. Cocaine, nadidetect nila. Opium, ano pa yung ibang mga form ng anong substances dyan.